Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Di totoo yan. Lahat ng budget, lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion, ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ang Pilipinas. Wow! Bola lang yan. Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakikita natin ngayon. Walang magnanakaw na katulad ng nakikita natin ngayon. Gusto kayong tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Oh, no! Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Korean. Maraming may akusa sa akin din sa bansang Korean ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Pinas para ang bigas. 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Amen. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Ganyan ang gagawin ko. Paano sasawayin? 1.13 nandito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ, dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Questions here, Pastor, about the millennial reign collated from the different KLCs and kingdom citizens from all around the world, Pastor. And to start, Pastor, are we already living in the millennial reign? And will it still be a future event waiting to happen? The introduction of the millennial reign has already begun in April 13, 2005. It starts small. It began, as I said, the entrustment to me of the Father, yung pinagkatiwala ng Ama sa akin, na ministry, yan na ang pasimula ng araw ng Panginoon. Yung araw ng Panginoon, yan ang pasimula ng kanyang paghahari dito sa lupa. Hindi kaagad-agad malaki. Not in a big scale. That's why it is a pilot project of the Father where his prayer was answered, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So this is in fulfillment, katuparan nung nasa Matthew 13 na nagpapasimulang maliit ang bansang Korean. Di ba nandyan yan? Sa Mateo 13. Parable he put there is another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof, which indeed is least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs. So, my ministry has begun. The entrustment has begun, as I said, when he produced a son out of me for those 6 years in 2 mountains. Then he sent me to all the world to be the standard of his salvation and his judgment. And then all of a sudden the Father, through all of those years,
revealed to me that the day of the Lord has begun April 13, 2005. So the kingdom which he has entrusted to me is the least of all, because it's just started 35 years ago. Then the millennial reign, which is the beginning of the day of the Lord, that is the official date that he has revealed to me. That is the beginning of the millennial reign, which is 1,000 years of rule. It began very small. So this rule that you have seen now, which has sprouted all over the world, there is already a seed planted in all parts of the world. It's very small in every part of the world, because that is how the parable of the kingdom is. But it will grow. It will grow. Amen. And cover the face of the entire earth. And this kingdom ministry that you see, which is the government of a higher world, whose laws are spiritual, written in the hearts and in the minds of men, beginning with us in the kingdom nation, sons and daughters, will be used by the Father to be the kind of government that will rule all over the world. So at that time, after the glorification, this will spread all over the world. And there will be an upheaval, like, for example, in this pandemic today. You see, it's just a virus, but it altered the lives of men and women and people everywhere. So, in those moments of time, the Father will introduce his governance on earth by the glorified ones. After, of course, the Great Tribulation, after, of course, the time of the reign of the Antichrist and the final demise of the rule of Satan on earth, when he will be thrown into the bottomless pit. And then the rule of the Father will now be seen on earth. So in those times, you will see that this government will be this government that is in the minds of people today is only subjected. It's only a ministry. But in those times, this will be what the government will be. So there will be no more democracy. There will be no more there will be no more like capitalism or socialism or totalitarianism or kinds of government that you see ruled by men, and the rule of men is being obeyed. We don't need those in those times when Jesus Christ, as the King of Kings, with the glorified ones, under the entrustment of the appointed Son that will rule all over the earth. We don't need this. You don't need them anymore, because it is the will of the Father that will be done. Amen. So we don't need all of this failed experiment of men ruling upon themselves. In those times, God himself, through the fathership of Jesus Christ. The Father, of course, is God Almighty. He is a spirit, and he is represented by the Jewish body, which he used to bring unto us the covenant that his will be done here. And we were the ones who first accepted it. We signed it. Nobody signed it but us. So that will be the beginning of his rule on earth through us, subjectively right now. We are a religion, we are a ministry, but during the glorification time, when he comes back, finally the second coming, which has two phases. The first phase is the gathering of all his children, making sons and daughters out of them,
glorification. And then the appear. So yan po mga kaibigan ang mga pahayag ni Kibuloy sa buong mundo. Sa buong mundo. Kung napansin po ninyo mga kaibigan, siya daw yung pinagkatiwalaan ng Diyos upang mamuno sa buong mundo para sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ng 1,000 taon. No? So para kay Kibuloy, mga kababayan, ay nag-umpisa na po yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa 1,000 taon. At ang isa pa sa kanyang sinabi ay sa panahon niya noong April 13, 2005, nag-umpisa siyang magpatunog ng pakakak. Na ibig sabihin, yung pakakak ay yung mensahe na pinagsisisi niya ang mga tao. So para bagang sakalang nag-umpisa yung mensahe ng Diyos noong April 13, 2005. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, kung tayo po ay hindi po tayo nagbabasa ng Biblia at wala po tayong alam sa banal na kasulatan at nakikinig lamang po tayo kay Kibuloy, maaring tayo po ay matangay niya, maaring tayo po ay mapaniwala niya sa mga kanyang sinasabi, no? Pero alam nyo mga kapatid at mga kababayan, kung alam mo, kung mayroon kang unawa sa mga talata, ay talagang hindi ka maniniwala eh. Kasi yung umpisa ng pagpapalaganap ng pagsisisi o kaharian ng Diyos, simula pa noong ang ating Panginoong Jesucristo kasi ang nanguna dyan mga kaibigan. Dito po sa libro ng Lucas chapter 16, sa verse 16, ganito po ang ating mababasa sa talata na sinabi po rito, at ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. So, yung mga batas, kautusan sa lumang tipan, no, yung mga alituntunin o palatuntunan, at yung mga propeta, yung pagprophecy ng mga propeta, ay nanatili lamang po hanggang kay Juan. Itong Juan ay si Juan Bautista. Nung si Juan na ay nabilanggo na, mula nooy sabi dito, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Alam niyo mga kaibigan, yung pagpapalaganap ng ebanghelyo na yun po yung kaharian ng Diyos ay nag-umpisa po yan sa ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nag-umpisang nangaral, nabilanggo na si Juan. Kaya ang pagpapalaganap po ng pagsisisi sa buong mundo, inumpisahan niya ng ating Panginoong Jesucristo at panahon na kung saan ay siya po ay nangaral. Yun po ang umpisa. Hindi po kay Kibuloy, mga kaibigan. Hindi po noong April 13, 2005. At saka yung sinasabi niya na ang millennial reign, parang pinapalabas kasi si Kibuloy na yung millennial reign, yun po yung umpisa ng pagpapalaganap o pagpapatunog ng pakakak ayon sa kanya na pag-umpisa ng pagpapalaganap ng about sa salvation o pagsisisi. Mali po mga kaibigan, kasi sabi ko nga, ayon po sa talata nating nabasa, nag-umpisa yan na ipangaral ang ating Panginoon Jesucristo ang pagsisisi sa lahat ng mga tao nung panahon niya, noong si Juan ay nakulong na. No? At yung millennial reign na sinasabi ni Kibuloy na nag-umpisa noong April 13, 2005, ay malaking kalokohan po yon, mga kababayan at mga kapatid. Bakit po? Kasi ang tinatawag na paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, hindi po yung sinasabi ni Kibuloy. Kasi kapag po ang Panginoong Jesucristo ay babalik, sa kanya kasi, para sa kanya, itong unang Tesalonica Kapitulo 4, sa versikulo 16, na
Ganito po ang ating mababasa dito, bagamat alam na po natin matagal ito, pero maganda basahin natin, ano? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ayon sa pakahulugan ni Kibuloy dito, mga kapatid, yung sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, ang pakahulugan niya dyan, ang paliwanag niya dyan ay yung salita daw o yung si Kristo daw bumaba at pumunta kay Kibuloy. Si Kibuloy ngayon yung nagpapatunog ng pakakak. Yun ang kanyang paliwanag. Pero mali no? At ang rapture daw ayon kay Kibuloy ay yung mga tao na sumunod sa kanya at sumampalataya sa kanyang mga sinasabi. Sila daw ay na-rapture na spiritually, sabi niya. Yung mga nabuhay spiritually mula sa kasalanan, nag-obey sila, sumunod sila sa kagustuhan ng Ama, at sila po ay isinurrender nila yung serpent seed, sila daw yung nabuhay na maguli at na-rapture na spiritually. Pero alam nyo mga kapatid, napakalayo po kung atin pong i-analyze itong talata, na sinabi po rito mga kababayan, na ang Panginoon din mismo ang bababang mula sa langit. At may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang mabubuhay dito mga kaibigan, hindi po yung namatay sa kasalanan at mabubuhay sila spiritually, kundi ang sabi dito, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Napakalinaw po mga kapatid na ang bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik ay yung namatay kay Kristo. At ito po mga kababayan, ito ang marami pong pagkakaiba ng mga iba't ibang mga sekta gaya ng mga Katoliko o yung mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, mga kaibigan. Ayon po kasi sa kanila, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat na po doon ay mabubuhay na. Lahat ng mga mabubuti, sila po ay mabubuhay na at maliligtas na, pupunta na sila sa langit. Yun po yung pakahulugan ng mga Sabadista. Karamihan dyan, lahat po sila, no, mga kaibigan, mga kababayan. Pero alam nyo, kung tayo po ay nag-a-analyze ng talata, hindi po ganon ang magaganap. Pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo o yung pagkabuhay na maguli na sinasabi ng Biblia, hindi pa po magpapakita ang Panginoong Jesucristo sa lahat. Hindi pa po magpapakita at hindi po mabubuhay lahat na maliligtas. Kasi po mga kababayan, para maliwanag po sa atin, ang mabubuhay lamang po pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, yung namatay lang kay Kristo. Yung hindi namatay kay Kristo, hindi pa po sila mabubuhay. Kung bakit bubuhayin lang ni Kristo ang mga namatay sa Kanya, kasama niya lamang po maghari. So ibig sabihin, itong mundo hindi pa ito mapupuksa o magugunaw gaya po ng pagkaalam po ng Iglesia ni Kristo. Na pagbalik daw ng ating Panginoong Jesucristo, mabubuhay ang mga maliligtas, and then gunawan na. Magugunaw ng mundo. Paano yung mga hindi pa nabuhay? Kasi dalawa ang pagkabuhay na maguli, no? Mga kapatid. At sa mga Sabadista naman, iba naman po kasi para sa kanila, lahat na mabubuhay na, lahat na maliligtas. Paano yung mga bata, yung mga sanggol? No? Yung mga fetus, mga kababayan. Hindi naman po sila namatay kay Kristo, bagamat sila po ay maliligtas, at marami pang mga hindi namatay kay Kristo na mga banal na hindi pa po mabubuhay, kasi ang bubuhayin lang, hindi po lahat, kundi yung mabubuhay lang yung namatay kay Kristo. So yung sinasabi ni Kibuloy na nag-umpisa na noong April 13, 2005, yung millennial reign o yung paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, malaking kalokohan po yun, no? Bakit po? Kasi mga kaibigan, sa Revelation chapter 20, pag nag-umpisa na po yung millennial reign o yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, wala na si Satanas.
dapat nakakulong muna si Satanas. Kasi bago po maghahari ng 1,000 taon, ikukulong muna si Satanas, mga kababayan. Sa Revelation chapter 20, sa verse 1, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may isang susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. So ginapos si Satanas sa 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya. Bakit? Upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pakawalang kaunting panahon. So maliwanag naman na dapat may kulong muna si Satanas para hindi po siya makapagdaya. So ibig sabihin, doon sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo, walang demonyo, walang Satanas kasi nakakulong po sila, no? Kaya yung sinasabi niya na nag-umpisa na noong April 13, 2005, malaking kalokohan po yun kasi sa ngayon, pag-alagala pa si Satanas At meron pa po siyang video na gusto ko pong iparinig, mga kaibigan. Mga panahong yan, eto na nga, napakalapit na. Hindi kayo papapasukin. Para maligtas kayo, harapin ninyong Antikristo. Huwag kayong magpamarka pag naiwan kayo. Ngayon, habang narito pa ako nagsasalita, ito na yung pinakahuling mensahe ko. Kahit pa narito ko, nakikita nyo ako, pabalik-balik na to. Para lang sa huling mensahe. Ito yung pinaka-last na message ko Itong glorification na to. This is the last message. Yan na ang pinakahihintay natin. So, yung sinabi ko nung last Sunday, kung gaano kalapit, kung halimbawa, alas 6 ang glorification, nasa 5:59 na tayo. It is almost at the doors. Isang iglap na lang mangyayari yan. So, hawakan ninyo ang crown of life na nasa inyo. Itong kaalaman na binigay ko sa inyo sa mana ng kapayagan. Memorize niyo yung storyline of salvation, the completion of Father's work of salvation, yung mga prayers na binigay ko sa inyo. Memorize ninyo yan. Yung mga foolish virgins, yan ang nasa church age, na hindi nakikinig ngayon. Pero may mga ilawan, may mga pananampalataya, pero walang langis, walang pagsusunod. Maiiwan yan. Kayo, naghihintay din sila, di ba? Naghihintay din sila sa bridegroom, di ba? Naghihintay din sila sa rapture, di ba? Pero na-rapture ba sila? Hindi. Nag-glorified ba sila? Hindi. Walang langis kayo. Ano yung langis? Repentance and a new spirit of obedience to the Father's will. Wala kayo niyan. Para magkaroon kayo, habang hindi pa nailapat ang pintuan, humayo na kayo dito, magsibili na kayo, habang nagpapabili pa ako ng mga langis na walang bayad. Habang narito pa yung may langis, marami pa akong handang langis. Pero, malapit na. Limited na lang ang time ko dito. Tapos, pag wala na, doon pa kayo magigising, ay naku, nalapat ng pintuan. May iwan na kayo. Para maligtas kayo, ihanda ang liig ninyo sa Antikristo. Kita ninyo itong nangyayari ngayon, itong pandemic. Dress rehearsal yan ng paghari ng Antikristo. Buong sanlibutan, pag sinabi ng mga namamahala, mask lahat. Pag hindi ka nag-mask, multahan. Mayroon kang pass. Wala kang pass, wala. Mayroon kang yung itim na UR code. Kung wala kang UR code, di ka makapasok dito, di ka makapasok doon. Yung UR code na yan, katagalan, nilagay sa dito mo at dito. Sapagat mamarkahan ng lahat ng tao para sa one world government. One world citizenship. Pag hindi ka nagpamarka, hindi ka makabili, hindi ka makapagbili, at hindi ka makabili.
So, mahihirapan ang buhay mo. Lahat ng taong may marka, Antikristo na yung Diyos nila. Impyerno lahat yon. Yung ayaw magpamarka, hahanapin yon. Kasi sila ang dahilan ng kaguluhan sa lupa. Yun ang decree ng Antikristo. Dekrito. Oh. Hindi ka makapagtago kasi yung lahat ng may marka, magsusumbong din sa iyo yun eh. Oh, meron dito, katabi ko, walang marka to. Oh, pagkatapos sabi ng Antikristo, sige, may $1,000 kayo pagka may nakapagturo sa inyong may mga walang marka dyan. Markahan natin. Pag umayaw ka, may decree na patayin ka kasi ikaw ang dahilan ng kaguluhan. Yan ang haharapin mo sa mga panahong yon. Ngayon, malaya pa kayo. Ang iba, ginamit ang kalayaan para abusuhin ang kalooban ng Ama. Darating ang panahon na kayo mag-aalay ng inyong buhay para maligtas. Kailan kayo gusto mag-aalay? Ngayon, na nandirito pa ang totoong Kristo o sa panahon ng Antikristo, mag-aalay din kayo ng inyong buhay. Kaya, salamat sa dakilang Ama sa kapayagang ito na ang ministry ko at ang aking gawain ay natatapos na sa lupang ito. Finishing touches na lang ito, kumbaga pa sa arka. Parang tinitingnan ko na lang, may mga butas-butas konti. Nilalagyan na lang yan ng mga glue para airtight, lahat, kompleto na. Ganyan na lang ang trabaho ko ngayon dito. Kaya, purihin na nga, huwag kayong alis. Babalik ako para sagutin ang inyong mga tanong, comments, at kung ano pa ang ibig ninyong ibahagi sa buong sanlibutan. Magpalain kayong lahat ng ating dakilang. Yan, so yun po yung sinabi niya, no? Ang isa sa matinding sinabi ni Kibuloy po, mga kaibigan, ay yung sinabi niya na magsiparito na kayo habang nagbibigay pa ako ng langis. Sabi niya, bagamat kaunti na lamang po ang panahon ko dito sa lupa, sabi niya, no? Parang sinasabi niya na malapit na siyang mag-glorified, no? Kasi sabi niya, siya yung unang mag-glorified eh. Siya yung unang mag-glorified, pagkatapos yung mga naniwala sa Kanya. At pagbaba ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay doon daw sa Davao bababa para kunin o doon daw hanapin niya yung mga mag-glorified. And then pagkatapos na mag-glorified na yung mga tao, at siya po ay mapunta na sila sa langit, and then pagkatapos ay magtatakan na dito sa lupa, ay hindi po wala hindi po yun biblical, mga kaibigan no? Kasi ang paghaharian ni Satanas pag dumating yung tinatawag na tribulation, ang lilipulin o paghaharian ni Satanas ay yung mga banal mga banal. Ibig sabihin, yung mga sumasampalataya sa Panginoong Diyos. Yun po kasi ang lilipulin ni Satanas kung wala na po yung mga banal, ayon kay Kibuloy, dahil mag-glorified na sila, tanging ang maiwan na lamang po ay yung mga hindi maliligtas, maliban lang kung sila po ay magpaputol ng ulo, mali po napakalaking mali po yun kasi ang kasama ni Kristo na maghari sa 1,000 taon, yung binuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, at kasama dun yung hindi tumanggap ng tanda, yung pinugutan ng ulo, yung hindi sumamba sa hayop. Kaya basahin natin sa verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Ito kasi yung mga namatay kay Kristo Ito yung bubuhayin ni Kristo dahil namatay po sila kay Kristo. At dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hamak na wala naman pong nabuhay na maguli, na pinugutan ng ulo, na hindi sumamba sa hayop, na hindi nagpatatak sa kanilang noo,
Doon po sa Davao, na sinasabi ni Kibuloy na nag-umpisa na yung millennial reign noong April 13, 2005. O sige nga, kayong mga alipores ni Kibuloy, tanging si Kibuloy ay nakakulong naman, ano? Pero, eto, tanong para sa inyo. Kung nag-umpisa na ang millennial reign noong April 13, 2005, ayon kay Kibuloy, hanapin po ninyo ito kung gaano katotoo yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, hindi po yun millennial reign. Mga kababayan, kalokohan yon. Kalokohan. Bakit? Kasi, sabihin mo, mas maganda pa sana kung hindi sinabi ni Kibuloy na millennial reign yun eh. Ito yung paghahari ng Panginoon sa pamamagitan ko. Mabuti, ganun na lang sabihin niya eh. Hindi niya bibigyan ng 1,000 taon o millennial reign na sinasabi ng Biblia. Kasi ang paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, ang kasama ni Kristo na maghari, ang kasama ni Kristo na maghari ay yung mga kaluluwa, basahin natin, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. So, kapag maghari po ang Panginoong Jesucristo, mayroon pong mabubuhay mula sa mga patay na napugutan ng ulo nung una, no? At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At tanungin nyo dyan po sa Davao, kung nag-umpisa na po ang paghahari ng 1,000 taon, hanapin po ninyo, asan yung mga nabuhay na maguli na hindi po tumanggap ng tanda sa kanilang noo at hindi po sumamba sa hayop. Ba't hindi nyo tanungin yan? Kung talagang yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ay nag-umpisa noong April 13, 2005, dapat meron pong binuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Na itong binuhay na maguli ay yung mga pinugutan ng ulo. Ang paliwanag po kasi nila dyan, mga kababayan, ay spiritual na kung sino daw yung mga nabuhay mula sa kasalanan, sumampalataya sila kay Kibuloy at isinuko nila yung kanilang serpent seed, sila daw yung nabuhay na maguli. At kasama ni Kibuloy naghahari sa millennial reign o the day of the Lord, sabi niya no? Sa araw ng Panginoon o yung paghahari niya sa loob ng 1,000 taon. Kung ganon, sino itong mga hindi tumanggap ng tanda ng hayop? Ito, kahit anong intindi mo dito, yung mga talaga yung mga tao na kasama ni Kristo na maghahari ay dumaan sila sa paghahari ng Antikristo Kaya nga sila pinatay, pinugutan dahil hindi po sila tumanggap ng tanda ng hayop kung nag-umpisa na po pala, bakit walang nabuhay na pinugutan ng ulo dahil sa hindi sila nagpatatak sa Antikristo? Kaya kung mag-isip lamang po tayo, no? At nakakakilabot yung sinabi ni Kibuloy, mga kaibigan, yung sinabi niya na habang andito pa ang totoong Kristo, pumarito na kayo. Isurrender nyo na ang iyong buhay. Habang andito pa ang totoong Kristo. Anong gusto nyo? Yung totoong Kristo o yung Antikristo? Sabi niya Kailan kayo gusto mag-alay? Ngayon, na nandirito pa ang totoong Kristo? O sa panahon ng Antikristo, mag-alay din kayo ng inyong buhay? So para pinakakahulugan niya na siya, nasa kanya yung Kristo at siya na yon. Mga kababayan, alam nyo, ewan ko kung gaano katotoo yan kasi kumusta na po kaya si Kibuloy ngayon, mga kapatid. So ito po yung gusto ko pong ipakita po sa inyo, mga kaibigan, na mali kasi yung sinasabi niya yung mabubuhay mula sa kasalanan, nabuhay sila spiritually, sumampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo,
Hindi po yun yung spiritual rapture na sinasabi ni Kibuloy. Hindi po. Yun ay pagkabuhay spiritually. Pero hindi po yun yung tinatawag ng Biblia na rapture o pagkabuhay na magguli. Kasi yung pagkabuhay na magguli, hindi ka naman namatay sa Panginoong Jesucristo dun Namatay ka o patay ka spiritually dahil sa kasalanan na nagawa mo, no? Pero yung bubuhay ni Kristo, namatay kay Kristo po yun. Ibig sabihin, sumasampalataya ka kay Kristo, ipinaglalaban mo yung pananampalataya mo at ikaw ay pinatay, pinugutan ka ng ulo o di kaya'y sinunog ka o anuman ang nangyari tulad yung mga alagad na pinatay, tulad yung mga sinunog dahil sa pag-translate nila sa Biblia. Yun po kasi yung mga tinatawag na namatay kay Kristo dahil sa kanilang pananampalataya. Yung sinasabi naman ni Kibuloy na nabuhay mula sa kasalanan ay isinorender nila yung kanilang serpent seed at nabuhay po sila spiritually. Yun daw ay spiritual rapture. At dapat pupunta ka daw dun sa kanya o sa Davao, mga kaibigan. Napakalaking mali po yun, no? Bakit? Kasi pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang bubuhayin lang, ulitin ko, yung namatay kay Kristo. So, ito po yung gusto ko pong ipakita po sa inyo, mga kaibigan, na sinasabi po ni Kibuloy na nag-umpisa na ang pag-ahari ng ating Panginoong Jesucristo, millennial reign, mula noong April 13, 2005. Kung nag-umpisa na, dapat mayroon pong nabuhay mula sa mga patay, na yung mga patay na yon, patay sila dahil kay Kristo, hindi po yung patay sa kasalanan. Iba po yung namatay sa kasalanan at nabuhay sila spiritually, yun ay pagkabuhay dahil sa salita ni Kristo. Pero yung mabuhay na maguli mula sa mga patay, dahil namatay po sila sa ating Panginoong Jesucristo, iba po yun. Iba po yun. Kaya alam nyo, ang dami kasing inaangkin ni Kibuloy na talata, no? Tulad na lamang po yung Hebreo chapter 1 sa verse 2 na basahin po natin, ano? Dito po sa Hebreo chapter 1 sa verse 2 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So, ang pakahulugan po o paliwanag ni Kibuloy dyan ay siya daw yung nagsasalita ngayon sa araw na ngayon, sa araw na ito, mga kaibigan, at siya daw yung anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak, sabi niya na siyang itinalaga na takapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ng sanglibutan. Si Kibuloy daw yung anak dito na huling nakikipag-usap, mga kapatid. At pati doon po sa Acts, no? Inangkin pa niya ito, no? Dito po sa Acts chapter 17 sa verse 30 hanggang sa 31, si Kibuloy daw ito, mga kapatid. Sabi dito, ang mga panahon na kahangalan ay pinalipas ng Diyos, datapwat ngayon, ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw. Yung araw na daw diyon na itinakda ay yung mula nung April 13, 2005 daw yon. Yun daw yung itinakda na araw. Na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Kaya si Kibuloy daw ang huling pakakak at siya yung humahatol daw ngayon. Sabi dito, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom ang sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So yung lalaking itinalaga ng Diyos, si Kibuloy daw yon. Kaya dapat lang daw tayo makinig kay Kibuloy habang andyan pa, kasi kapag wala na daw si Kibuloy, saka lang po tayo magising, wala na, nakalapat na daw o nakasara na daw yung arka ng kaligtasan. Wala na, katulad na lamang po kayo yung 10 virgin na kung saan ay sakalang sila
natauhan o nagising noong wala na ang nobyo. Yun po ang sabi niya, mga kaibigan. Habang andyan daw siya, makinig po tayo sa kanya. Ang nakakalungkot lang, paano tayo makarinig sa kanya, nakakulong, no? Nakakulong ngayon. So, ang daming mga talata na kanyang pinapakahulugan na siya daw yon. Pati yung John chapter 5, siya rin daw ito, mga kababayan. Sa John chapter 5, sa verse 22, na ganito po ang ating mababasa, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kaninong mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. O kita mo, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Kasi si Kibuloy daw ang isinugo at siya daw yung pinagkalooban ng Ama upang ipaghatol ang sanglibutan. Kaya dapat lang daw tayo makinig sa kanya. Ay naku po mga kaibigan, lahat na para kay Kristo o naganap kay Kristo, pinapakahulugan niya na siya daw yon. Pati yung bababa mula sa langit na makikita ng mga tao, si Kibuloy daw yon. Alam nyo mga kaibigan, nagtataka lamang po ako, itong mga Alipores niya, paniwalang-paniwala sila at bilib na bilib. Kasi kung hindi ka nga nagbabasa ng Biblia at papakinggan mo lang si Kibuloy, maniniwala ka kasi wala kang alam. Kasi ang ganda yung kanyang palusot na katulad yung paghihintay ng mga Hudyo noon, hinihintay nila si Kristo, ang akala nila ay bababa si Kristo, yung kanilang tagapagligtas, hindi nila alam na ipapanganak pala sa isang babae, katulad ni Juan Bautista. Ang akala ng mga Hudyo noon ay bago darating ang Mesayas ay mauuna si Elias. Kaya hinihintay nila si Elias. Hindi nila alam si Juan Bautista pala yon, sabi niya. Kaya katulad ngayon, hinihintay ng tao ang mundo ang pagbabalik ni Kristo. Hindi nila alam, nandito na ang anak. Hindi nila alam tayo yung pinagkatiwalaan niya, tayo yung inappoint niya bilang appointed son, and then mamumuno sa kaharian ng Diyos dito sa sanglibutan. Kaya ang kaharian ng Diyos ay bumaba na, nandito na sa Davao. Pasensya kayo kaya dahil Davao ang pinili, sabi niya. Ako ang pinili niya. Alam niyo mga kaibigan, yung sinasabi nga ng iba ay self-proclaim, no? Matindi po, matindi. Matindi po. Pero talagang ganun mga kababayan, ano? Wala tayong magawa, lahat na lamang po na mababasa na anak, na isunugo ng anak, ay siya daw yon, mga kaibigan. Pero encourage ko lamang po sa bawat nakasubaybay dito sa ating programa, sana po ay makinig po tayo sa mga totoong nasa Biblia. Sana po ay magbasa po tayo ng banal na kasulatan para mayroon po tayong proteksyon para sa mga nagsiliparan na o nagsilitawan na mga mangangaral na nagpapakita po sila ng kahangahangang kababalaghan, maraming kababalaghan, kung sino-sino po sila, apostol daw sila, propeta daw sila, obispo daw sila, nagpapagaling daw sila ng may sakit. Alam nyo mga kaibigan, mag-iingat po tayo, no? Mag-iingat po tayo.